Sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga kwentong hindi kailanman natapos. Mga lihim na ibinaon sa limot, mga kaluluwang hindi matahimik, at mga nilalang na naglalakad sa dilim ng takipsilim. Maligayang pagdating sa Takipsilim Stories. Kung handa ka ng makinig, simulan na natin. May mga lugar na kahit gaano mo linisin, hindi nawawala ang bigat ng nakaraan. May mga bahay na kahit wala nang nakatira, parang may nagbabantay pa rin. Ito ang kwento ng isang lumang paupahan na matagal nang walang gustong tumira. Dahil ang mga taong nagtagal doon, hindi na umalis ng buhay. Sa isang tahimik na barangay, may nakatayong dalawang palapag na lumang bahay. Kupas na ang pintura, kalawangin na ang gate. At sa gabi, parang may nakatingin mula sa mga bintana. Matagal nang walang umuupa doon. Pero isang araw, may bagong dating. Isang binatang nagngangalang Marco. Kakagaling lang niya sa probinsya at naghahanap ng murang matitirhan. Murang-mura ito, sabi ng matandang may-ari, pero may isang kondisyon. Anong kondisyon po? Sabi ni Marco. Tumingin sa kanya ang matanda. Huwag kang lalabas ng kwarto mo kapag 3:00 ng madaling araw. Natawa lang si Marco. Akala niya pananakot lang iyon. Tahimik ang unang gabi. Mahina lang ang ilaw sa hallway. Lumang kahoy ang sahig kaya bawat hakbang may langit-ngit. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising si Marco. May narinig siyang tunog sa labas ng kwarto. Parang may kumakatok sa kabilang pinto. Inisip niyang may ibang umuupa. Pero naalala niya, siya lang ang nakatira sa paupahan. Hindi niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang pinto. Nang dahan-dahan, madilim ang hallway. Pero sa dulo, napansin niya, may nakatayong babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok nito, nakatalikod, at nakatingin sa isang pinto. Mahina itong kumakatok. Kinabukasan, nagpunta si Marco sa may-ari ng paupahan. Lolo, kagabi may babae sa hallway. Biglang namutla ang matanda. Anong oras mo siya nakita, iho? Bandang 3:00 po ata yon. Napaupo ang matanda at sa kanya sinabi ang sikreto ng paupahan. 20 taon na ang nakalipas. May babaeng nangungupahan sa kwarto sa dulo ng hallway. Isang gabi, may kumatok sa pinto niya. Pagbukas niya, wala na siyang buhay kinabukasan. Simula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, may kumakatok sa mga pinto. Nagpasya si Marco na umalis. Pero bago pa siya makaalis, dumating ang 3 gabi. Muli siyang nagising sa tunog ng katok. Pero ngayon, sa pinto na niya. Hindi siya gumalaw. Pinikit niya ang kanyang mata. Pero narinig niya ang isang bulong. Buksan mo, mahina, malamig, parang galing sa ilalim ng pinto. Hindi na niya kinaya. Sumigaw siya. Umalis ka! Biglang tumigil ang katok. Akala niya, tapos na. Pero dahan-dahan, may tumunog sa likod niya, sa loob ng kwarto, sa dingding. Unti-unti siyang lumingon. At sa likod ng salamin, may nakatayong babae. Walang mukha. Nakatingin sa kanya. At saka ito, bumulong. Ngayon, ikaw naman ang kakatok. Kinabukasan, si Marco natagpuan patay sa loob ng kwarto. Walang sugat, walang dugo. Pero ang pinto niya may mga marka ng maraming katok mula sa loob. At mula noon, sabi ng mga nakatira sa kalapit na bahay, tuwing 3:00 ng madaling araw, may 3 pinto na ang kinakatok sa lumang paupahan. Kaya kung makarinig ka ng katok sa pinto sa kalagitnaan ng gabi, siguraduhin mong kilala mo kung sino ang nasa labas. Dahil kung minsan, hindi sila naghahanap ng makakausap, naghahanap sila ng kapalit. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito,
Huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell at mag-like and share. Dahil sa bawat takip silim, may kwentong naghihintay na maririnig mo. Hanggang sa muli.